92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes. At ang oras po natin, 8:31 on the clock. At ito pa rin ang programang Heart Speaks. Kasama mo pa rin ako. Siyempre, my name is DJ Alex. If first time mo makinig, nako ka-vibes, I encourage you, please, nako, samahan niyo ako up until 10 in the evening dahil napakalalim, napakalawak, and very relatable din yung ating topic or thought for tonight. Mahal mo, pero hindi ka naman mahal. Ano ba gagawin mo? Ilalaban mo ba o lalayo ka na? Kaya ka-vibes, if this is something na kayo ay nakaka-relate, tawag na sa 0954-406-1967. And ka-vibes, make sure to also follow us sa ating official FB page para palagi kayong updated. At bukod sa napapakinggan tayo sa mga radyo, tayo rin ay live na live sa ating official YouTube channel sa 92.3 FM Radio Manila. So if you haven't subscribed to our YouTube channel yet, please do so para naman, nako, para kumita. Ay, hindi. Siyempre, para naman magkakitaan tayo ng fees, 'di ba? Let's utilize social media to our advantage. Kung dati, 'di ba, parang hanggang phone pal lang. O pwede naman magkita, pwede naman mag-video call. Bakit talaga hindi? Pero ito, tingnan muna natin sino ba ating caller ngayong gabi. Let's see. Hello? Good evening. Hello? Hello? Ayan. Okay na ba siya? Tingnan natin. Try ulit natin na kumunik. Hello po. Hello po. Ay, ang ganda naman ng boses. Hello, pwede ko bang malaman? Ano ang iyong pangalan at taga saan ka? Ako po si Ven from Muntinlupa po. Ano, Vel? Ven po, V-E-N. Ven. Akala ko what happened, Vela na to. Ven pala. Ang ganda naman ng pangalan mo. Di ba, Ven? Po. Parang vending machine. Ay, hindi. Maraming paninda, ganon. Playtime. Oo, Ven. Ven, ikaw ba ay ilang taon na, if you don't mind? 25 years of age po. Ayun, kumbaga nakaano ka na, no? Quarter. Sana ganyan, no? Hindi lang yung pag mga 80 years old, 85, 90 yung nakakatanggap ng bonus. Dapat kapag naka 25, naka 50 years old, may bonus na rin, no? Kasi ganyan yung pag mga nasa mid-20s ka, nagkakaroon ka minsan ng mga palaisipan sa buhay. Uy, mag-masteral kaya ako, mag-doctoral kaya ako. At sana kung may mga pa-bonus, may pan-tuition tayo. Ano bang pinagkakabalahan ni Ven sa buhay? Isa po akong guro at katulad na sinabi na nag-masteral ko ako ngayon. Ayun na nga! Di ba? Uy, kumusta? Ang galing naman. Ven, pwede ko bang malaman kung ano ang subject na iyong tinuturo? Marami po may personal development, may media and information literacy, may PE din ako, may readings in Philippine history sa college, at saka ethics. Grabe naman, parang Nessie na ang lahat, ha? Ibang klase. Saan ito? Sa college ka nagtuturo, no? Both college po at saka senior high school. Ay, Nessie, yun na talagang lahat. Grabe naman. Nung nagpaulan naman ng talino si Lord at talento, sa'yo lahat binigay. Pati ba naman PE, gagalingan mo? Bigay mo na sa amin yan. Diyan na lang bumabawi sa PE, sa extracurricular. Sige na, Ven. Gipit lang talaga. Walang pa masters. Ay, ganun ba yun? Oy, pero kasi totoo yan. Totoo yan, Ven, di ba? Kapag nagkaroon ka ng master's degree, medyo lumalaki din talaga. Nagiging master's bedroom. Ang mo, 'di ba, size ng bank account kahit papaano. Well, good luck to you. Ilang taon pa ba? Ilang units pa? Na ako paatapos lang namin ng isang SEM. Waiting ako sa kaya ng enrollment. Ganun. Ayun. Kayang-kaya yan. At least nairaos na. Kung nairaos mo na yung una, for sure, di ba, kaya mo na rin yung susunod. Pero matanong ko lang, si Ven ba, anong klaseng inspirasyon ba ang kanyang pinaguhugutan ngayon? Is Ven inspired because of love or dahil sa sarili lang? About that, next question. Ay! Dahil, parang, actually, hindi ko alam, ang tapang ko para, hindi ko nga sinasabi sa mga kaibigan ko, pero ang tapang ko para i-share to sa national radio. Nakakaloka sa media talaga. Wala pang nakakaalam nito. Feeling ko pag narinig ng mga estudyante ko, lagot. Ayun. Naku, okay lang yan. Alam mo, minsan kasi, di ba, Ven, parang pag sinabing guro, teacher, tama naman na ilagay sila sa pedestal. Pero tandaan natin ng mga guro, di ba, pwede yung ma-in love.
The same way na pwede yang Mm. magalit. Hindi naman yan forever basta perfect, di ba? And para sa akin, no, maganda yun na nakikita ng mga estudyante mo rin na, ay, totoong tao si Ven. Totoong tao ang teacher namin, di ba? Hindi siya mapagpanggap because it also encourages yung mga estudyante na magpakatotoo sa kanilang mga sarili. Kaya, ano ba itong exclusive mo? Ibulong mo na. Eto na nga. Oo, Diyan. ang Oo, bilis. ang hyper ko. Alam mo, Mm. iniisip ko talaga paano siya ikukwento, naalala ko siya, napapangiti ako, nakakainis. Ay, ano ba ito? Tao ba ito? Bagay? Ano? Tao, bagay Tao? sana kami, Ay! marami lang talagang, ano ko, O sige, saan mo ba nakilala tong tao na to? eto na nga, well, um, actually classmate ko siya nung college, mula Mm. college first year hanggang ngayong graduate kami. Tapos, magkatrabaho kami hanggang ngayon, magkasama kami, nakikita kami araw-araw. Oh, teacher din. Ay, Oo. para oo, gusto ko yung medyo nag-alinlangan pa kasi hala, baka pag sinabi kong teacher din tapos magkasama kami, alam na nila kung sino. Naku, Oo nga, Ven. kaya Alam na nila, para ka na ring umamin. ay, Grabe. walang makakakalap na link dito. Nakakalat na. Tago ko 'tong link na 'to. Kami mag-a-upload. Ay, ganun, hindi. Sige, Ven. Okay lang Sige yan, lang, malay mo okay lang. naman, di ba? Oo. O sige, so ano ito, college pa lang kamo kayo, magkakilala na kayo. So ibig sabihin, I'd assume parehas kayo ng tinake up na course in college na education, eduk kayo. Hindi po kami eduk. Halos sabihin ko na yung degree ko, communication po. Okay. Sa media ka talaga. Pero sa bagay, kasi Opo. napaka-diverse talaga ng kurso na yan dahil, alam mo yon, mag-teatro ka. 'Di ba? Mag-artista Mm. ka, mag-reporter ka, mag-DJ ka, mag-guru ka, pwedeng-pwede talaga. At ang maganda diyan, sa Totoo. college ba, anong mga estudyante or course ang tinuturuan mo, Ven? Ano pa yung more on, computer courses, may IT, may CS, may BA or Business Administration po. Ay, talagang diverse, ang tatalino. So tapos, bali ilang taon na kayo magkakilala nito ni, ano ba, itago natin sa anong Tawagin natin pangalan? siyang si Dilaw. Dilaw! Grabe naman, parang gusto ko Oo. tuloy patugtugin ng Dilaw by Maki mamaya. O sige, Hindi, si actually, paborito Dilaw. kulay na yan. Akala ko Ayoko naman. ng kulay na yan. Ganon. Pero dahil Mm-mm. gusto niya, gusto mo na rin. Ganon. Medyo, pero hinahanap-hanap ko yung dilaw. Ay, sa ngipin ko minsan meron. Gusto. Meron din ako niyan. O sige, Ben. Kwentuhan mo na kami. So magkakilala kayo since college. Paano ba? Mm. Paano? Kumbaga, sige, lagi mo siyang nakikita dahil kaklase mo. But are you guys close friends? Ano ang relasyon nyo noon? Okay, so ayun na nga. Mula siguro first months ng college namin, mula first year, magkatabi kami. Hanggang, nasa isang grupo pa kami, nasa Mm-mm. isang GC pa kami, pares pa kami ninong ng isang inaanak namin. Tapos magkatabi pa kami sa faculty. Okay, so, So, umay talaga. oo, talaga palang hindi kayo pinaghiwalay ng tadhana. Pero tanong ko lang sa'yo, ito bang si Dilaw? Ano ba nagustuhan mo dito? Nung bang nakita mo siya, nung kolehiyo pa lang kayo, parang, ay, parang okay to, Bet. Anong meron kay Dilaw? Actually, hindi ko din alam. Sa totoo lang di naman sana nga pogi kasi siya. Pogi Okay. siya, pero hindi kasi talaga ako napopogian sa kanya. Hindi talaga siya yung, alam mo yung mga tipo, tipo kasi talaga sa lalaki. Wala, describe ko siya. Paliktarin natin. Ang tipo kasi sa lalaki maputi, matangkad, mapanga. Siya kasi medyo kabaliktaran. Okay. So ito may Tapos pagkamoreno. Tapos yung humor niya, ayoko ng humor niya, ang corny. Literal ang corny. Ganon. Pero kasi Oo, pag yung parang, nagugustuhan nag-iiba talaga. O parang ano? basta kung halimbawa yung, ano bang joke na hindi ko napatatanda, halimbawa may word, Oh. ilulusot niya yun para sa isang joke. Yung gusto kong titigan nila, Sir, buti na lang walang gunting sa tabi ko. Yung gusto ko maganunin siya. Oo, alam ko yung mga ganyan na klase ng jokes. Yung parang,
Okay, magkakatitigan na lang kayo. Pero alam mo anong mas nakakatawa dyan? The fact that he thinks Ano? it's funny. Yun yung pinaka-punchline doon. Yung talaga, tingin mo matatawa ako dyan. Salamat sa effort ha. Tapos nakakatawa. Tsaka aminin mo naman, Ven, pag talaga type mo isang tao, maski gaano ka corny, maski gaano yan ka out of your league or kalabas dun sa standards na sinet mo for yourself, talagang mafo-full ka eh. So paano? Sabi mo nga, you belong to the same group chat. Barkada rin ba kayo? Kayo ba talagang very close to each other? And if yes, gaano ka closer? Okay. So, gano'n kami ka-close, ayun nga, nasa isang GC kami no magtotropa. Nasa Mm-mm. isang GC din kami na magtotropa sa faculty. Mm-mm. Tapos ayun nga, may inaanak kaming parehas kami ninong. Aside from that, meron kaming, basta may connection kami sa isang section na hindi talaga kami paghiwalay, literal. Kailan ko ba siya nag-start na parang makaramdam ng iba? Oo. Parang last year. Let me just clarify, no? Ibig sabihin, kahit na college mo pa siya kilala, kasi guro ka na ngayon, di ba? Kung last year Opo. lang, ibig sabihin nung nagtrabaho na lang kayo, saka mo na feel na may something ka na para kay Dilaw? Medyo po. Basta parang may iba. Iba talaga, may iba. So, tama ba nung college kayo, wala? As in, pure friendship Wala, hindi lang? ko siya trip. Hindi ko siya trip. Ay, nagkaroon na lang ng something, nito na lang, last year na lang, nung magkasama na kayo sa trabaho. Sa tingin mo, what took you so long para ma-realize? No, may something special pala kay Dilaw. Ano yung ginawa niyang changes na somehow nakapagpagising sa'yo na, type ko to, bet ko na. Kasi dati, naman, close naman kami, pero kasi hindi ko masyadong kita yung kulit niya. Kasi ang klase lang namin noon, twice a week lang. Mm-mm. Tapos, sa pandemic pa, so online, hindi ko talaga alam yung ligalig niya. Ngayon lang nag-work kami na parang almost from Monday to Friday, minsan hanggang Saturday, magkasama kami. Minsan pag may gala kami ng linggo, magkasama pa din kami. Basta last year lang, nakaramdam ako ng iba. Ayun. And then para lang din klaro tayo at syempre baka Mm. mamaya meron na pala ako naapakan dito, hindi ko alam ang tinutukoy ko. Let me just clarify, you are part of the LGBTQ community, no? At ito bang si Dilaw ay open din siya about it? Alam ko straight siya. Okay. Uy, pero ang straight ito lang din paglilinaw sa lahat. And also, correct me if I'm wrong, Ven, diba? Hindi ibig sabihin na ang isang straight na lalaki ay pumatol sa isang LGBT. It makes him also a member of the LGBTQ community. Kumbaga, you can be a straight man and still fall in love with a member of the LGBTQ community. Tama ba, Ven? Tama po. Actually, parang kasi siya, parang misconception kasi siya. Alam mo Mm-mm. naman dito sa Pilipinas, Yeah. di ko sure kung close-minded or what, na pag nakakita yung lalaki, straight na lalaki pumago sa bading, bading na din siya. Oo. Pero syempre, siya pa rin naman nakakaalam kung ano yung gender niya. Kaya, di ba? Totoo, pinangunahan mo pa buhay mo talaga, sa'yo yan. Pero Ayun yun na nga, ang alam mo diba? straight, pero never say never, never say no. Dahil, kagaya nga na nabanggit natin, di ba, ang pagmamahal ako, naniniwala ko, wala yang kasarian wala rin yang edad. Pag naramdaman mo yung connection, naramdaman mo yung pag-aalaga, maiiyak ka na lang kasi salamat Panginoon, binigay mo yung ganitong klase ng pagmamahal sa akin, and I know it's a gift from heavens, di ba? Regardless of gender, regardless of age, pag dumating yan sa'yo, mararamdaman mo na galing yan sa itaas. Kaya sabihin nila na, ay hindi yan, mali yan, ganyan yan. Pakialamera, spokesperson ka ni Lord. Pero ito na, Ven, ikaw ba nagkaroon ka na ng oportunidad na makapag-confess dito or hanggang ngayon, tago pa rin ito? Kumbaga, ngayon mo lang kamo ito sinasabi publicly, but have you told this specific person na may nafe-feel ka na? Wala talaga. Actually, walang nakakaalam nito. Ito, kumbaga, ito yung parang hidden secret ko talaga for almost magto 2 years na. Ata. Ay, ibig sabihin sa sarili mo lang, wala kang ibang pinagsabihan, let's say mga tropa, kaibigan ninyong ka-close sa school, tinago mo lang sa sarili mo? Opo, kasi iniisip ko kasi una, ayoko mawala yung friendship namin.
Yun talaga yung pinakauna ko. Kaya ayoko talaga umamin. At ayoko mag-first move, ayoko magpakita ng motibo, ganyan. Ayun, iniisip ko talaga yung friendship namin. O yun. So, ibig sabihin paano ito? I can only imagine, no? Gaano kahirap, gaano yung struggle of hiding yung nag-uumapaw mo na feelings for Dilaw. So, when you guys are around each other, sabi mo nga, you belong to the same faculty room. Araw-araw mo nakikita, paano mo pinipeke na hanggang kaibigan lang turing ko sa'yo? Kasi ako naman po kasi, pag crush ko kasi o pag may something ako dun sa isang tao, lagi kong tinatarayan talaga. Sa Ay, lahat ng lalaki dun, siya lang tinatarayan ko. iba, alam nyo na, sa mga co-faculty, alam nyo na kung na nagtataray. Ay natutuwa ako kasi parang semi-pag-amin na rin to. Pero sige, itong si Dilaw, paano naman siya makitungo sa'yo? Kung ikaw masungit ka towards Dilaw, siya ba, para bang nagtatry din siya na i-break yung walls mo? Or masungit din ba siya sa'yo pabalik? Kasi, nalaban siya. Pag sinusunggitan ko siya, lalabanan niya ako. Kaya lagi ako na-challenge. Pero at the same time, ba't kinikilig ako? Ganon. Hindi ko, ano ba yan? Strong tayo dito. Di pwedeng kiligin. Ganon. Oo. Naku, alam ko yung ganyang feeling. Yung alam mo yung parang ikaw pabebe ka kunyari na tampo-tampo, inis-inis, masungit. Tapos siya naman din for the patol. Siya naman din, di ba? Oo. Ay nako, kaya hindi rin kita masisi bakit. Ang tanong ko lang, sa inyong mga magkaka-co-faculty, siya yung pinakamatagal mo kumbaga nakakilala doon sa grupo or sa mga katrabaho mo, no? So, talagang regardless kung may feelings o wala, very special yung connection ninyo sapagkat matagal na nga or malalim na yung pundasyon nyo dahil magkaklase pa kayo way back in college. Opo. Ayun na nga. Kita ko. I mean, natawag siya na ba yan? Tumatawag yata sa Hindi. messenger. Hindi, Narinig ko. nanay ko yun. Ay, nakikinig ba nanay mo? Shout out mo naman. Shoutout sa'yo, ma. Ma, ano ulam? Charis. Yun na nga. Naku, gutom ka na ba? Ako Hindi kasi, pa. hindi ako gutom. Uhaw. Uhaw sa pag-ibig. Ay! Ay! Ikaw rin ba? Mag-alas 10 na. Mag-inuman na lang Mag-alas tayo. 10 na. Tayong mga uhaw sa pag-ibig, inuman ng tubig. O sige, eto na Tubig, nga. tubig. Oo, eto na nga kasi. So, ibig sabihin, there was never an opportunity for you na makaamin. Pero ikaw ba inisip mo rin minsan? Sabi mo nga gusto mong i-preserve yung friendship. But has it ever crossed your mind na lakasan ko na ba yung loob ko? Kasi it's now or never. Kanina nga sabi ko, 'di ba, you have to shoot your shot. 2025 na, 'di ba? Talagang kung pagpo-profess lang naman, pagalingan na maski mga babae ngayon nanliligaw na. So ikaw ba naisip mo yun? Has it ever crossed your mind na pangunahan ko na kaya, umamin na kaya ako? But how? Ayun na nga. Actually, ako as a teacher, pag may mga sabi ng, "Sir, bet ko yung ganyan, ganyan, ganyan." Sabi ko, "Nak, mag-first move ka. Hindi gagalaw ang Di mundo ang mag-a-adjust sa'yo. Mag-first move ka." While yung teacher, hindi na makapag-first move. Hindi, kasi ang reason din kasi Oh, talaga, oh. madam, kahit di ako makapag-first move, aside dun sa friendship, pag umamin ako dyan, kakalat sa faculty. Oo. Makakalat doon sa tropahan namin. Oo. Malalaman ng mga lagot, nakakaya. Saka, hindi. Aside from that, di ako nahihiya sa feelings ko eh. Kinakaano ko kasi, baka hindi na kami magpansinan. Magkatabi pa kami. Nabubura ko sa kanya ng ulam. Wala na akong ulam. Ay, So, nako. ganun. Yun din pala. Ang dami pala talagang kailangan isaalang-alang dito at isa doon ang ulam. Ay, Yun nga. pero nagiget ko yung fear, no? It's actually valid na baka mamaya, 'di ba? Dahil mabalitaan ito ng maraming tao, you wouldn't know how Dila would respond to that, 'di ba? Pwedeng layuan ka niya. Oo. Pwede rin naman maisip niya na, uy, type mo pala ako, type din kita all this time. Kumbaga, ito para itong sugal talaga sa pag-ibig na kapag inamin mo, may risk na pwedeng layuan ka na niya at matapos ang inyong pagkakaibigan and magsasuffer. 'Di ba? Yung iyon din nga Oo. professional world kasi sa life mo professionally, kasama mo rin siya sa trabaho at ang hirap talaga nun. Sa 'Di ba? true. Oo. At saka sa office nyo ba? Or rather sa school, di ba may mga rules yan na parang, oy, bawal magjowaan ng mga magkakatrabaho? May mga ganun bang nag-a-apply sa inyo? Actually, meron po. Kaya meron, kwento ko na lang. May Oo. natanggal sa amin dahil dyan.
Ay, Ayoko okay. lang, ayoko. Hindi pwede matanggal ang bading walang pang-anda. Oo, naku, i-block natin yung principal. Anong pangalan send mo sa amin? Bablock ko yung principal. Shoutout sa'yo. Charis, wag, wag, wag. De, joke lang po. Principal, good evening po. Uy, ngayon naman, wala namang ginagawa. Hindi pa nga sila principal eh. Pag naging sila ninang ka or ninong, pwede. Oo. Di ba? Manifest natin, Charis. Ay, hindi Oo. gusto mag-first move. Pero hanggat wala pa, huwag nyo na muna kung pakialamanan. Principal, uy, salamat kasi napaka-inclusive ni Principal. At syempre si Principal. Supportive naman si Principal, no? Actually, hindi niya nga alam. Ay, hindi niya Pero, alam. malalaman. Malalaman. Wag na. Oh, hindi nga niya malalaman, oo. Ibablock natin. I-hide ko yung link, Charis. I-hide natin kay principal. Pero yun nga, no, medyo na-concern lang din ako kasi marami mga office yung may mga ganyang rules. Yung bawal yung office romance. So kung sakasakali ba ready ka sa gano'n, bawa, umaming ka. Sabihin natin na sige doon muna tayo sa mag-materialize. Paano yun? Di may kailangan mag-resign sa inyo? Ganun ba yung batas? Opo. Or kung hindi, it's either both kayong aalis or isa lang maiiwan. Ay, very Titanic. You jump, I jump. Oo. Sa Hindi ako bagay. pwede mawala ng work. Walang Oo. anda si Bading. Siya naman. Siya naman ang bahala sa'yo, di ba? Ikaw naman ang Ay, bebebihin hindi niya. pwede. We are strong, independent woman. Pero pag siya marupok ako sa kanya, ganun. Ganun ba yun? Ikaw ba, para sa Yes. pagmamahal, nagka-jowa ka na ba? Oo naman po. Well, as a ligawin, Charis. Ay, Kwento taray. maganda, kwento maganda. Sino Wala ba ang na. kamukha Kwento- mong jurtista para ma-imagine ka namin? Liza Soberano na hindi naligo ng 3 months. Charis. Pwede na. At least may bakas ng Liza, di ba? May katas ka pa rin ng Yes. Liza. May pagod sa kapas, mama. Ganun. Oo, Liza sorbetero na yun. Araya. Hindi. Oy, bakit? Ang dami kayo mga pogi na mga at aminin, ng mga sorbetes. Ang sasarap. Ay, legit. Masarap dilaan, masarap kainin. Ang mga sorbetes nila, gusto ko yung Uy, sorbetes gabi. ngayon. May MTRCB pa ba? Tulog nga muna kay MTRCB. Tulog? Tulog Bakit? ako. Ano bang ka-MTRCB? Sabi ko lang naman, nag-crave ako. Sinashoutout ko lang yung mga sorbetero. Hindi kasi as a wholesome girl, sweet girl lang kasi talaga ako. Charis. Di Kaya ba sa pala. personality ko? Diyos niya. Kaya pala ang dami nagkaka-type sa'yo. So, ibig sabihin, may Yeah. mga nanliligaw naman. Yes, meron naman. Pero hindi kasi talaga ako, yung parang, may nag-chat, pogi, go agad. Di kasi ako ganun. Ganyan din Ako ako. mo yung connections ako. Tsaka, yung looks, basta lagi ko inaano talaga physical height. Si Dilaw, ang tangkad, hanggang balikat lang ako para sabi ko, ito yung height, sa mga kaya, mga ganon. Matangkad talaga siya. Yes, kung ako 5'6", hanggang balikat nga lang ako, anong height nun? Mga 10, 11? Matangkad Tangkad niya. nga. Sobrang tangkad kasi kung 5'6 ka, matangkad na yan para sa lalaki sa Pilipinas, ha? Diba? Yes. Mga kaklase ko nun, mas matangkad pa ako. Kaya pag nagro-roleplaying kami, laging ako si Adonis. Ay, si Adonis, si Ibarra kapag mayroon kami mga role-playing. Kasi mas matangkad pa ako sa kanila. So, ibig sabihin kung mas Ay, matangkad wow. pa siya sa'yo, grabe matangkad nga, ang Yes. pogi. Diba? Yung matangkad is the new pogi sa generation na to. Ewan ko ba? Bakit pag ang isang lalaki, ang tangkad-tangkad, ang lakas ng dating, no? Di ba? Parang kasi parang napag-aralan namin sa psychology. Sige nga, kwento may mo. study niyan. Mm. Parang kasi pag sinabi daw na matangkad sa'yo, parang kaya kanyang i-guard, parang kaya kanyang bantay, parang siyang savior mo, ganon. Parang ganon sa mga, parang may nabasa akong ganong study, or parang, di ko sure. Oo. Kakabasa ko to Oo, actually kahit wala kang nabasang ganyan study or survey study, pag-aaral, parang totoo nga, I can attest to that kasi ganun yung pakiramdam, 'di ba? Bilang isang prinsesa. Ano ba ba? Sige. Parang sa k-drama din, di ba, pag mga leading man, lagi matatangkad. Tapos parang lagi nila pinoprotektahan yung leading lady o yung nila, ganyan-ganyan. So parang sabi ko, I want tangkad like, ganun. Totoo yan. Tapos papayungan ka niya. Ang hirap kaya yung magpapayong sa'yo, mas maliit sa'yo. Ako, nanay ko, mas maliit sa akin, 4'9" yung nanay ko. Minsan pag siya yung may hawak ng payong, kulang na lang Yung talaga ulo yung talaga. ulo ko, ipatong niya sa akin yung umbrella. Parang, uy ma, wala na ako nakikita, paa mo na lang at paa ko.
Diba? Kasi naman, sabi sa akin ng nanay, kung maging mabuting anak ka, ikaw ang maghawak ng payong, 'di ba? Yan tuloy na ano ako. Pero tama ka sa sinabi mo, it really makes sense na pakiramdam mo parang i-guard ka niya, poproteksyonan ka niya, 'di ba? Pero ang tanong ko lang sa kung marami naman naliligaw, bakit ito pa rin yung gusto mo? Ano bang pinagkaiba nitong si Kuya Dilaw sa lahat ng mga nagkakagusto at sumusubok na umamin sa'yo? Aside kasi sa magkakilala na kami, alam namin yung likes at dislikes ng bawat isa. Parang may something sa kanya recently na nalaman na ano ko na, di ko kasi alam 'to dati na super family oriented niya pala. Yung parang, alam mo ba yung sweldo na dati iniipon niya tapos "Ay ganito sa mama at papa ko 'to, ganito, ganyan." Tapos alam mo napakaano niya, parang dito, parang may inaano niya yung future niya, gusto ko 'pag nagkasawa ko naglalaan talaga siya ng pera para dun, para sa pag-aaral niya. Dun ako naaano sa lalaki, yung maano sa pera. Kasi bilang isang Oo. gastador, ganyan. Kailangan mo ng pipigil sa'yo sa 8-8, kaso tapos na. Kumusta na ba? Naubos mo na pang shopping? 100 na lang yung pera ko, di ko alam kung kailan pa aabot hanggang kinsenas, kaya 100 o 100,000? Ikaw baka humble ka lang. Oy, pero kasi talaga kaya yan yung isa sa mga dahilan kung bakit ang mga guru talaga deserve nila ang mataas na sahod. Para may pang shopping. Charing, hindi mo na yun. Hindi, kasi di ba dami mong tinuturo? Parang pag inisip ng iba, di ba, yung yaman na siguro nitong si Sir, yaman na ni Sir Vin. Tapos dagdag mo pa dyan yung minsan, di ba, maaawa ka sa mga estudyante mong iba. Tapos parang ikaw na yung magcha-charity work galing sa sarili mong bulsa. Kaya nako, talaga dapat pinagpupugayan natin. Di ba, ang mga guro na kagaya ni Vin at ni Dilaw. Naku, siniship na natin yan. So paano? May mga iba bang nakakaramdam? Kasi di ba sabi nila, kapag ang feeling super duper strong, hindi mo yan matatago, hindi mo yan mapagkakaila, at makikita yan ng mga tao who are in the same room as you guys are. So makikita nila yan na, uy, parang may something to, parang type. Wala bang nambaba na sa'yo, nang-aasar, that's the term. Wala nang-aasar sa inyo? meron naman paunti-unti, pero kasi ginagawa ko, taray talaga yung ano ko, parang ko pero, "Ay tigilan niyo ako." 'Pag siya hindi na lang, gano'n. Pero 'pag siya, "Please itulak niyo po ako." Gano'n. Pero Oo. pinapakita na strong ako, parang, "Naku ayoko sa kanya." Ganyan, gano'n. "Please isa pa, isa Ah. pa. Ito 100, asarin mo pa ako." Yung mga gano'n. Yun talaga gusto mo mas lalo talaga ano? Gusto ko yung Mm. tactic na yan. Kasi madalas effective din yan eh. Yan din ang una ko natutunan noon sa school nung ako unang beses na nagkaroon ng crush na kapag daw masungit sa'yo or lagi kang inaasar ng isang lalaki, bet ka. Pero napagkaalamanan ko, bully lang pala talagang kaklase ko. Hindi ako crush. Pero crush ko siya. Ay hala, aray Personality niya na ko. yon. Pero ikaw, since nagpapatotoo ka ngayon, na tactic mo lang talaga, baka naman, Dilaw, kung nakikinig ka ngayon, alam mo na. 'Di ba? So, ikaw, mag-make ka rin ng move. Syempre, no pressure. Pero ngayong alam mo na, syempre, it's up to you na rin. Kasi ito Ven, na ginagawa mo ngayon, pag-amin na rin ito. And I'd like to commend you for the courage. 'Di ba? Ang daming nakasalalay dito friendship nyo, yung trabaho mo, kung nakikinig si principal, 'di ba? Pero talagang you took the courage para sabihin sa kanya. So kung meron kang mensahe, no, para dito kay Dilaw, ano gusto mong sabihin pauna sa kanya? Okey, mahaba-haba 'to ha, pasensya na. Pero ito, hi Dilaw, hindi ko kasi sa'yo masabi ng personal, pero wag niyo 'to i-reels baka makita 'to. Naku, sinasabi ko sa inyo, hi Dilaw. Kung nakikinig ka man, sana hindi, pero, um, nagugustuhan na kita paunti-unti. Yung gusto ko sa'yo hindi na kaibigan lang. Pero don't worry, hindi ako magte-take risk. Mas gusto ko pa rin yung friendship na meron tayo. Kasi ayokong ipu-pursue kita, papakita ko na gusto kita, pero patayin ako na ipu-pursue kita, pero ang end nun baka magkailangan tayo, mawala yung friendship na meron tayo or kung ano yung meron tayo ngayon. Mas gusto ko na lang na itago siya at gustuhin na lang kita ng palihim. Ayun, at lagi kitang susuportan sa mga gusto mo. Irereto pa kita kahit masakit, pero as long as dun ka sa magiging masaya ka. Kasi naniniwala ako, Dilaw, na lahat ng tao deserve maging masaya at ayoko ipilit yung kasiyahan, ayokong ipilit sa'yo yung sarili ko para lang alam mo yun, basta alam mo na yun, Dilaw. Oh. Sige, Oh, sige pa. Oh, go ahead. Dilaw ano,
Alam mo Dila, alam mo talagang ayoko talaga sa mga katulad mo, 'di ba? Hindi ko trip talaga yung mga katulad mo, pero basta paunti-unti. Basta nagulat na lang ako, nagising ako parang, hala, bakit parang ang pogi niya pala, ngayon ko lang na-realize, parang ngayon ko lang na-realize na ang family-oriented niya pala, magalang siya sa mama at papa niya, napakaagabi siya magplano sa future niya, gano'n. So, Dilaw, ikaw talaga yung pinaka-for me, ha, um, green flag sa lahat. Though, oo, maldito ka, mas maldito ako, pero nilalabanan mo ako. Mas malakas ako mang-asar, mas malakas ka din, kaya naglalaban tayo, nagka-clash tayo. Pero for me, ano parang bonding na natin yun. Pero, at yun nga lang, ang problema lang ang alat ng luto ng nanay mo. Mukhang hindi kayo magkakasundo. Kaya tatrapahin na lang talaga kita. Pero Dilaw, Dilaw, gusto ko sabihin sa'yo na um, gusto kita. Sadyang ayoko lang sabihin sa'yo harap-harapan kasi baka mag-file na rin ako ng resignation kinabukasan nun or one week leave, mga ganyan. So, hindi ko hindi ko alam kung ano gagawin ko basta nila gusto kita at okey na ako dun. Di na ako maghahangad ng kapalit or ng mas higit pa, yun. Yun lang po. Naiyak na ako, ayoko Aww. na. Ven, ayan, mahigpit na yakap para sa'yo, no? And we do admire the courage, yung lakas ng loob, and confidence na rin na pinakita mo sa amin ngayong gabi, no? Pero dun sa mensahe mo, no? Parang ano ba ito? Ibig sabihin ba, tinatanggap mo na lang din na bagamat hindi niya masuklian yung admiration, 'di ba? Yung pagkagusto, yung pagmamahal in general. If tatawagin na natin itong pagmamahal, if you think it's already love, tatanggapin mo even though wala siyang maisusukli sa'yo? Oo. Kasi gano'n naman talaga lahat din naman kasi lahat ng gusto natin mapapa-sa'tin ay magugustuhin tayo pabalik. At gano'n naman talaga love kasi ang karugtong ng love is pain. Hindi puwedeng walang pain, hindi puwedeng walang ano. Kaya saka tatanggapin ko straight kasi at saka ayoko talaga mawalan ng kaibigan lalo na siya ang tagal na namin magkaibigan. 'Di bale ng, okey na sana kung jowa mawala, eh. Pero yung kaibigan of or almost 7 years and above, ayokong mawala yung gano'n kasi ayoko, umiyak tuloy ako lalo, ayokong mawala siya. 'Di baleng ako na lang ako itago ko lang 'tong feelings ko mawawala din 'to baka kabag lang, gutom lang 'to, baka kailangan ko lang lumandi sa iba o kasi dahil siguro lagi kami nagkikita kaya natutuon yung atensyon ko sa kanya at katabi ko pa siya. Pero hindi, sabi ko 'di bale itago ko na lang 'to, gusto kong tanggap ko na yung pagkatalo ko, tanggap ko na sabi nga ni Rufa May. Pero basta susuportahan ko, basta mamahalin ko na rin siya ng patago, ng palihim, gano'n. Naalala ko tuloy yung sabi ni Rufo May, di ba? Yung tanggap ko na, natatandaan ako mga pusa. Di ba? Yes, Natandaan ako Jane maraming Wanda. pusa. Hala, parang dyan din ako papunta. Huwag kang mag-alala, tatanda tayo sabay-sabay. Nang ganyan, mala Rufo Yes. May Quinto yung sa movie niya, no? Uy, pero alam mo, no? Yung mensahe kasi parang may pagtanggap na na matatalo ka. Ang akin lang, hindi sa gusto kitang paasahin or gusto ko na mag-continue ka na umasa. Tama yan. 'Di ba? Na binibigay mo na sa sarili mo yung worst na pwedeng mangyari, 'di ba? Na baka hindi niya masuklian. It's okay for you. Pero akin lang naman, never say never pa rin. Pero kung hindi nga at sabi mo nga sa puntong ito, mas gugustuhin mong isalba yung inyong friendship. Ang ganda, no? Kasi ang tanong natin ngayon, Ven, is paano kung mahal mo yung isang tao pero hindi niya kayang isukli o ibalik sa'yo yung pagmamahal na yun? Ano yung gagawin mo? Ilalaban mo ba o lalayo ka? Yung sa'yo, it's both, 'di ba? Parang sinagot mo kami na it can be both. Lalaban mo at lalayo ka. Lalayo ka for the sake na para maprotektahan yung inyong pagkakaibigan so hindi mo na itutuloy or hindi mo na ipupursue itong si Dilaw romantically. Pero ilalaban mo. Hindi na yung feelings mo romantically para sa kanya, pero yung pagkakaibigan ninyo of 7 long years. Then, mabuhay ka for sharing this story. No? At sana ako ang hangad namin sa'yo talaga is mahanap mo yung the one. It can be Dilaw, 'di ba? Malay mo after this, magkaroon bigla ng change of heart or magkaroon ng realization at kagaya kung paano namulat yung mata mo. 'Di ba na after many years, that's when you only realize na, teka,
may espesyal pala dito. Bakit hindi ko to nakita noon? Pwede kasing mangyari din yun eh, di ba? If it happened to you, it can also happen to other people and even to Dilaw. Pwede nga mangyari dyan parang, uy, oo nga no, itong taong to'y nakakapagpatawa sa akin all this time. Ito yung lagi kong kasama, ito yung tanggap ako. Pero like what you said, pwede din kasi it's also a possibility. Ikaw sinasa-psychology mo kami dito, pero ito nabasa ko rin. Hindi to fake news ah. 'Di ba? Yung proximity, kapag palagi mo kasing nakikita ang isang tao, there's really a high chance na ma-develop or ma-fall ka sa kanya. Kaya nga 'di ba, sino mga nagkakainlaban, yung mga magkakatrabaho sa call center, mga magkakaklase, to the point na minsan nakakapag third party pa kasi nga palaging magkasama. Naputol ba si Ven? Nandiyan ka pa rin? Andito pa rin po ako, nakikinig ako. Ang ganda nung nun. Ganda. Kasama mo kasi talaga siya lagi, di ba? So baka pwede rin namang yun. Although of course, we're not gonna discount the fact na it's real love, di ba? Talagang pwede kang ma-develop. And if ako din naman talaga si Dilaw, no? Kung marinig din naman to ni Dilaw, ako hindi ko ito mamasamain. Oo, yung ibang tao, syempre hindi ko madidiktahan ano yung dapat niyang maging response dito sa iyong semi-pag-amin. Actually, pag-amin, di ba, sa national radio. Akin, tatanggapin ko, di ba? Hindi ko man alam kung paano ako magre-respond sa'yo, pero ako matutuwa ako. Dahil merong isang tao na bagamat ilang taon na akong kilala, nakita yung mga imperfections ko, mahal niya pa rin ako. At sa mundong to, Ven, ang hirap na makahanap ng ganong klase ng tao, hindi lang basta romantically speaking, but even a friend, na kahit makita niya na yung mga bagay na nakaka-turn off sa'yo, hindi ka nilayuan. Sa panahon ngayon, ang baba na ng attention span ng mga tao. Pag ayoko sa'yo, pag na-offend ako sa'yo, ile-let go kita. Diba? Pero ikaw, you stayed. And that's more than enough. That is something that's going to make me happy if I were him. If I were your friend, Dilaw. Kaya kahit na sabihin natin, di ba, na hindi ko man masusuklian yun, mas lalo kitang mamahalin bilang kaibigan at mas lalo kitang aalagaan. Kasi alam ko na kahit na ganyan na yung nararamdaman mo para sa akin, pinili mong ilaban yung pagkakaibigan. Kaya sana Dilaw kung nakikinig ka, wag naman humantong sa punto na magkakalayuan, di ba? Magkaka-awkward. Di ba? Ako hanga ako dun sa ibang mga tao na ganyan, yung kaya pa rin nilang... Dilaw, mag-first move ka na. Yung pala yun hihintay. Akala ko ba walang expectations? So, may biglang ganon? Baka mag-first move kasi siya. Baka mama sabi binabasid ko na siya. Hindi. Pwede ka. Tatabi, VIP, may special linya for him. Ayun. Maraming manliligaw to. Tandaan mo, Dilaw, ngayon mo lang din yan narinig. O baka dahil ma-challenge ka ngayon, ma-realize mo, kailangan mo i-up yung game mo. Kung sakali lang naman na gusto mo siyang i-pursue. Ayan. So, Ven, may mga gusto ka mo i-shout out yung principal nyo bago tayo magbabay. Shout out sa inyo, sa mga estudyante ko dyan, sa school na yan. Ayoko na sabihin yung school baka mamaya wala nila eh. Basta dyan sa school na yan, hello, shout out sa inyo mga anak. Ayan, mag-aral na mabuti, wag naman din ng mabuti, magkaiba yon. At piliin nyo lagi ang inyong sarili. You deserve better. Wag magsisettle sa less. At sa mga co-teachers ko dyan, we deserve mataas sa sweldo. Mabuhay tayo mga guro at sa principal namin, ang cute-cute mo po. Sana ma-regular na kami at sa aming head, pakinggan niyo ho ang aming hinaing, pataasan po yung sweldo namin. At kay Dilaw, hi Dilaw. Kamusta ka na Dilaw? Parang ay iba pa yun kasi hi Dilaw. Gusto ko yung napaka-diverse ng mensahe mo. Meron pang love life, may pang friendship, may pang protesta, may pagwewelga. Pero tama lang yan. Tama yan. Lahat kayang gawin, 'di ba? Sabi nga nila, jack of all trades. 'Di ba? Wala nang kasunod na master of none kasi you can be a master of anything basta, 'di ba? You truly desire for it. Ako nafi-feel ko napakaswerte. Hindi lang ni Dilaw, pero ng mga taong nakapaligid sa iyo, even the school itself where you work, dahil ikaw ang isa sa mga guro na meron sila. And I know marami kang may i-share, 'di ba? Na talagang lesson, hindi lang base sa lesson plan, pero lesson sa buhay sa mga estudyante mo. At yun naman yung mahalaga. Kasi di ba may mga aral na hindi naman din maituturo sa bahay, pero makikita natin at maituturo sa atin ng ating mga guro. Kaya dahil ikaw, nararamdaman namin na very honest ka as a person, from the heart talaga lahat ng mga actions at mga sinasabi mo. I believe these students, itong mga anak mo, are in good hands dahil ikaw ang kanilang guro. Kaya sana tumaas sa sahod nyo. Amen! Amen. We claim money
Yes. Oo. Papasok na sa yung payroll namin. Oo. Dahil kong bayarin, no? Taasan nyo ng sweldo Tama. namin. Charis. Tapos pag naging kayo pa, pang-date pa, pang-milk tea, compute nyo na, principal. Parang ready na ako. Ready na ako. Naka-ready na yung Oh. outfit ko. Siya, yaya na lang yan. Oh, yun na. Alam mo na ha, Dilaw. Alam mo na. Ano kulay ng damit mo? Feeling ko white yun. Alam ko, bakit ko alam? Kasal agad? Grabe naman. Hindi kasi mahilig siya lagi, nagmahilig siya kanina, kaputi siya. Ay. Yeah. O sige. Diba? Oy, ternuhan mo na my yan. day niya. Charis. Ganyan tayo no? O siya. Uy, salamat para tuloy yung mga ka-vibes natin yan na nagkakagusto. Gusto na rin umamin. Kasi, di ba, you just made the confession. Huwag kayong matakot umamin. Wow, coming from me. Oo, sige. The duality queen. Oo nga. Anong, sige, message mo, as a last message na lang siguro, yung mensahe mo para doon sa mga ka-vibes or listeners na, aaminin ko ba? O itatago ko na lang? Okay, thank you for that question. Good evening, everyone. Ay, project ako de. Para sa mga katulad ko na nakakaramdam, naaamin pa ba or hindi na? Umamin ka, pero umamin ka, umamin ka, try mo. Take the risk or lose the chance. Ganun naman lagi Di ba? Umamin ka, pag may nawala, di wala. Di pag walang nagbago, di thank you. At least, di ba? At least you try your best. Di ba? Ginawa mo yung best mo. Huwag kang matatakot. Ako kasi tinanggap ko na kasi talaga. Tanggap ko na. Pero ikaw, mali mo na may chance ka. Di ba? Try mo, umamin ka. Huwag kami yung umamin. At huwag mo itago yung feelings mo. At kung nahiya ka, itago yung feelings mo, bumawi ka na sa actions. Huwag sa words kasi mixed signals na din yun. Pero syempre, dapat yung actions mo, dapat hindi magiging cause ng mixed signals. Diba? At saka dapat may consent baka mamaya magkaano dyan ha. Tama. Charis. Ang galing, nakakatuwa. Ang galing nga mag-advise, pero hirap naman tayo i-apply sa sarili natin. Ganyan-ganyan din ako. Aray ko po. Appear. Ganyan din ako. Visual appear na lang po tayo. Oo nga, ayan ako. Appear. Pero nako, sana mag-appear na rin soon, no? Yung talagang mag-aalaga ng iyong puso because you deserve the best. Kaya mag-iingat ka palagi. God bless. I-update mo kami kung makakarating ba to, kung ano sasabihin ni principal. Update mo kami. Go. Chat ko yung kumontak sa akin. Oo, chat mo kami Survivor. Uy, salamat Message mo rin ako sa Alex Baltazar para ma-update mo ko dyan. Ha? Sige. Thank you po. Ingat ka, Vin. Salamat We enjoyed talking to you. So many lessons we learned from you. Mag-iingat ka palagi. God bless you. Kayo din po. Bye-bye po. Good luck po sa inyong show. Thank you. At yan nga ka-vibes. Diyan po nagtatapos yung ating caller. Yung kanyang kwento mula kay Vin ng Muntinlupa. Siya po ay 25 years old pero he's proven a lot in life already. He is a teacher, also an instructor in college, diba? Nagtuturo din sa senior high ng maraming mga subjects. Talaga namang masasabi mo na, alam mo yon, nasa kanya na halos lahat Pero yung taong mahal niya, yung hindi pa niya makuha-kuha. Ano nga bang gagawin mo ka-vibes kung meron kang nagugustuhan and sa palagay mo, diba, pagmamahal na itong nararamdaman mo para sa taong ito. Pero ka-vibes, hindi niya masuklian at hindi kanya mahal. In short, ilalaban mo ba o lalayo ka na? Sa punto at kwento ng ating caller kanina, para dun sa mga hindi nakaabot, dun sa kwento niya, parehas yung kanyang naging sagot. Lalaban siya, pero hindi para i-pursue yung romantic feelings niya for Dilaw. Lalaban siya dahil gusto niyang ipaglaban yung kanilang pagkakaibigan. Gusto niyang i-preserve. At hindi na niya ipapursue, lalayo na siya doon sa espesyal na feelings niya para dito kay Dilaw. Para lamang masalba yung kanilang pagkakaibigan. Minsan ka-vibes, okay, talagang we have to take into considerations a lot of different things before we make a major decision in life. And ang
mag-amin, hindi lang yan basta, oy friend, umamin ka na kasi ang hina ng loob mo. It is a major decision because it can have a lot of implications, 'di ba? Pwedeng sa trabaho magkaroon ng implikasyon dahil bawal ang office romance. Ano pa ba? Pwedeng sa inyong pagkakaibigan if you guys have been friends, 'di ba? For quite some time or for a very long time, it can have implications. Or pwede rin naman if pala rin ka, yung pag-amin mo, talagang humantong ito sa espesyal na pagsasama, espesyal na relasyon, at dyan umusbong yung inyong forever. But if it doesn't happen, ka-vibes, no? Oo, masakit. Sabi nga kanina ng ating caller, ang love palaging may kaakibat na pain. 'Di ba? Para bang nakasanayan na natin na kapag tayo sumugal sa pag-ibig, laging may talo na kaakibat. Pero hindi ba pwedeng, Lord, dumating naman yung pagkakataon na magmahal ako, sumugal ako, tapos manalo naman ako and I get what I deserve. Kasi lahat naman tayo We do desire, we do hope, we do yearn to be loved. That's what we all want. Kahit yung pinakamatapang mo pang boss, pinaka maeksena mo pang katrabaho, lahat yan. Ang gusto lang nating maramdaman, yung mahal din tayo. Kaya ka-vibes, diba? Kung hindi man nag-materialize yung iyong pag-pursue doon sa tao at alam mo sa sarili mong hindi ka niya kayang mahalin pabalik, isipin mo na lamang na you are already a step closer to your forever. If that's what you've really been praying for. 'Di ba? Ako naniniwala ako na kada heartbreak, one step yan closer to the person na talagang the one or meant para sa atin. Kaya kung naghiwalay man kayong jowa mo, hindi man kayo nagkatuluyan ng taong gusto mo, isipin mo na lang, okay, ibig sabihin lang yan, 'di ba? Nami-meet ko na yung next in line. Malay mo yung next in line siya na. Kung hindi naman, papalapit pa rin ako sa dulo ng pila kung saan naroon na yung the one para sa akin. Ka-vibes, tayo ay magbabalik. I'm going to wait for all your answers. Send mo na yan sa 92.3 FM Radio Manila official Facebook page. But for now, let's get back to more of the music. Ito pa rin si DJ Alex, dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-vibes. May kwento, may payo,